Pagpalang gabi po sa ating lahat at maligayang pagdating sa misyong parokya ng San Padre Pio. Ngayon ay araw ng Huwebes ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon at kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Ngayon din po ang unang araw ng nobinaryo sa ating mahal na patron San Padre Pio. Ihanda na po natin ang ating mga sarili para sa banal na pagdiriwang na pamumunuan sa atin ng ating paring tagapangasiwa, Reverend Father Ed Molina. Magsitayo na po ang lahat. Kita
Pili ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trompeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang ngayong gabi sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Father. Welcome po sa ating napaka-espesyal na misa ngayong gabi. Kung napansin niyo po, ang dami kong ininsensuhan kanina. Sabi ko sa Kristan halika dali, dagdagan natin ang insenso. Napakarami natin ininsensuhan. Unang ininsensuhan yung banal na krus. No? Kasi ngayon po ay kapistahan ng pagpaparangal, exaltation of the cross. No? Isang malaking kapistahan po yan. Kaya po ako naka-red. No? Tapos ininsensuhan po din natin ang bumibisita sa ating imahe ng Our Lady of Lourdes, no? Mapalad tayo dahil ngayong ating simula ng nobenaryo ay dumating sa ating lugar, sa ating simple at maliit na simbahan, bagong simbahan pa lang ang imahe ng Our Lady of Lourdes. Maraming salamat po sa mga deboto na nagdala nito at sa mga kaparian na nagpahiram sa atin ng imahen. Ang pinakahuli ay, siyempre, yung patron natin, no? Si San Padre Pio. Kasi ngayon, ang unang araw ng nobenaryo na magtatapos sa kapistahan niya. No? Kaya nga mga kapatid, abot-abot ang pagpapala na tinatanggap natin sa Diyos. Kung iisipin lang natin, yung mga hindi magandang nangyayari, yung mga kasalanan natin na hindi sasapat para matabunan yung mga abot-abot na biyaya ng Diyos. Humingi tayo sa Kanya ng awa at patawad sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-akaw namin sa krus at kamatayan din sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, ay ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan at pagnilayan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagpapahayag mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang dakilang gawa ng Diyos, hindi nila malilibot. Ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipunin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat
pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayon paman, palibhas ay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya'y may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises
ang ahas doon sa ilang. Gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang Kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron akong listahan dito. Hindi ko alam kung listahan ito ng grocery o ito yung homily ko ngayon. Yung pong binasa nating ebanghelyo ay siguro dahil sa madalas nating naririnig at familiar na tayo sa doon sa ebanghelyong ito, yung lalo na yung pangalawang bahagi, ay wala nang masyadong wala nang masyadong dating, wala nang masyadong impact sa atin. Kasi we're so used to it, no? Pero if we read it carefully and slowly, sabing ganun, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang Kanyang bugtong na anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. I think, my brothers and sisters, mga kapatid, ito yung, nung pagbasang ito, inilalahad, ipinakikita, ipinauunawa sa atin, ano yung nilalaman ng puso ng Diyos. What is God's heart like? Ano yung puso ng Diyos? Ano yung tinitibok ng puso niya? No? Para sa ganun, makilala natin siya ng lubusan at hindi tayo matakot sa Kanya, hindi tayo mangamba na lumapit sa Kanya. No? Kasi He does not want our distraction. Ayaw niyang mapahamak tayo. Ayaw niya nga tayong hatulan eh. He does not want us. He doesn't want to condemn us. Diba? Kaya nga, yun yung napakalaking diferensya natin sa Diyos. Tayo, pag may nagkasala sa atin, agad-agad tayong nagbabalak gumanti. Diba? Yun yung spontaneous, natural, na response natin. Somebody hurt me, I will hurt them. Even more. Humanda ka. Magtago ka na sa saya ng nanay mo o lola mo. Dahil hindi kita tatantanan. Hindi kita tatantanan. No? Mas masahol pa ang gagawin ko sa iyo. Di ba? And that is the root cause of evil. Di ba? Yun ang pinag-uugatan ng kasamaan. Kasi, walang gustong magpatawad. Walang gustong umunawa. Lahat gustong gumanti. Lahat gustong makaisa. Kaya nga yung unang punto ng ating pagninilay ngayon ay yung krus. Yung krus. Yung krus ay hindi lang yung physical na krus. Kasi nga, di ba, itong kapistahan natin ngayon, inaalala niya, ginugunita niya, nung madiskubrihan, matuklasan nila yung krus ni Jesus. Yung totoong krus. No? But although we remember that, hindi yun ang ating sentro ng ating pagdiriwang. Not the physical cross of Jesus. Kung hindi, ano ba ang sagisag ng krus? What is the cross ba? Ano ba yung krus? Di ba? Bawat isa naman sa atin may pasan-pasan na krus. Di ba? Ikaw ang krus ko. Sabihin mo sa asawa mo o sa anak mo. Ikaw ang krus ko. Pasan-pasan kita lagi. Kawawa naman yung mama. Naging krus siya, no? Pero more than that,
I-contextualize natin mga kapatid, ilagay natin sa sitwasyon natin ngayon. Kung kayo po ay nanonood ng mga balita ngayon at mga usap-usapan ngayon, nakakasakit ng dibdib, mapakinggan, makita, mabalitaan, yung ginagawa ng mga tao sa kapwa-tao. What people do to their fellow men. Kung ano yung ginagawa natin sa isa't isa. Yung pandaraya, yung panluloko, yung pagnanakaw, yung panlilinlang, no? Yung patago na ginagawa ng maraming tao, yung pang-aabuso, yung pagpatay. Diba? Minsan nga, ayaw ko na nga minsan manood ng balita, pero minsan mga bata ang biktima. Mga bata ang biktima. Diba? Minsan walang kasalanan yung tao. The cross symbolizes ang kalupitan ng tao sa tao. The cross was designed by the Romans to be the ultimate punishment. Ito yung ultimate punishment na naisip nila. Ito yung ultimate na kahihiyan. Walang dangal. Walang kahihiyan. Sobrang paghihirap ang ibig sabihin ng krus para sa mga Romano. The suffering of man that man causes. Yung pagdurusa ng tao na ginawa ng kapwa-tao. Yun yung sagisag ng krus na ipinaghihimutok ng dibdib natin. Diba? At wag tayong magturo sa mga ibang tao. Kasi meron tayong tendency na, kasi yung mga yan, kasi yung mga ganito, kasi ganito. Siguro dapat una natin ituro yung sarili natin. Ano yung kalupitan na ginagawa ko sa kapwa ko? Ano yung pagpapahirap na ginagawa ko sa kapwa ko? Ano yung hindi pag-unawa, hindi pagpatawad, hindi pagbibigay ng maraming pagkakataong magbago? Ano yun? Kaya nga yung unang pagninili natin, imagine all the corruption, all the suffering, all the evil that man is doing to man. Nakakainis, nakakapangit-ngit. Diba? Ano ang katingin mo sa amin, bobo? Lolokohin mo kami ng harap-harapan lang? Diba? At may mga taong magpapagamit sa mga tao para lamangan ng kapwa-tao. Diba? Do you think that we are stupid? That we cannot see your lies? Your deception? Yung panluloko? Yung panlalamang? Diba? Ang sakit-sakit sa dibdib, kung kayo po ay katulad ko na ganitong edad na, ang sakit sa dibdib, ewan ko kung bakit natatagalan ng maraming tao yun. Because I cannot stop, di ko masikmura yung panluloko. And that is the cross. Yan ang krus na binibigay natin sa isa't isa. Hindi galing sa Diyos yung krus. Galing sa ating sarili. Galing sa kapwa-tao natin. We give the cross to each other. We make other people suffer. At yung mga bagay na yun, nakita ng Diyos. Nakita ng Diyos kung ano yung ginagawa natin sa isa't isa. And how we are making each other suffer. Hindi matagalan. Siguro, kung ako nga, hindi ko matagalan. Imaginein mo ang Diyos, matatagalan ba niya yung nakikita niyo yung ginagawa natin sa isa't isa? Eh kung tayong makasalanan, hindi mo masikmura yun, Diyos pa kaya? Diyos pa kaya ang makayanan yun? Kaya, anong ginawa ng Diyos? Hindi niya na matiis. Hindi niya na matiis. I have to do something. I have to save them. Kailangan ko silang iligtas. At walang paraan para iligtas sila kung hindi sa pamamagitan ng kanyang anak. The only way to save us was through Jesus Christ. Meron po akong nabasang kwento. Sino ba nagkwento nito? Galing ito kay Bishop Barron. Alam mo yung idol ko si Bishop Barron, no?
Si Saint Anselm is a bishop. Meron siyang paliwanag kasi 'di ba? Inisip mo, bakit ba kailangan mamatay si Jesus? Natutuwa ba ang Ama? Is God happy that Jesus died on the cross? No? Kailangan ba niyang mamatay sa krus? Ang Diyos ba ay isang malupit na tatay na papayagang mamatay yung anak niya? Is God that cruel? Cruel ba ang Diyos? Kasi minsan gano'n ang mentalidad natin. Kailangan bayaran ni Jesus yung utang natin. Kaya nagpapako siya sa krus. Bakit? Hindi ba kayang patawarin ng Diyos Ama yung utang natin? Kailangan bang mapatay pa yung anak niya para bayaran yung utang natin? Is God a cruel God? Malupit bang Diyos ang Diyos? Ang paliwanag ni St. Anselm, sabi niya, tayong mga tao ay para tayong mga diamante. Nakakita na ba kayo yung diamante? Hindi yung puwit ng baso, ha? Yung totoong diamante. Makinang yun. Mamahalin yun. No? Tayo raw mga tao are like diamonds. Precious diamonds. Beautiful diamonds. Created by God to share His goodness, to share His beauty. Pero yung diamond na yun ay nalaglag sa putikan. Nalaglag sa putikan dahil sa ating mga kasalanan. Nagpakarugis-rungis tayo. Nagpagulong-gulong tayo sa putikan. Ayaw nating umalis sa putikan. Kaya yung diamond na dating maganda ay nawala ng kinang, nabalutan ng putik, nabalutan ng dumi. Hindi na makita yung totoong ganda niya. Tayo yun. Sometimes when you look at people, sabi mo, ano bang klaseng tao ito? Ba't ganito mag-isip? Anong klaseng tao ito? Ba't ganito ang ginagawa? Hindi mo na halos makita yung kagandahan na nilagay ng Diyos sa Kanya. You cannot see the goodness anymore. Ang nakikita mo na lang kasamaan. Kasi nabalutan na ng kasamaan, ng putik, ng dumi. And God will not allow that. Hindi papayag ng Diyos na manatili tayong ganong putikan. And therefore, sabi ni St. Anselm, kayang-kaya naman ng Diyos na sabihin, okay, I forgive you. I forgive all of you. Mapapatawad lahat ng kasalanan natin. Mahuhugasan lahat ng karungisan natin. Matapatawad lahat, mawawala lahat ng kasalanan natin. Just by saying the word, sabihin lang ng Diyos, I forgive you, everything is okay again. Pero, pag ginawa niya yun, hindi masosolve ang problema. Maaring magtampisaw na naman tayo sa putikan ulit. No? Kaya ang ginawa ng Diyos, siya mismo ang bumaba. Bumaba siya sa putikan, kinuha niya yung diamond, at nilinis niya. God went down into the mud, into the dirt of our sins. Nagpakadumi siya. Bumaba siya sa putik, sa dumi, para iangat tayo. Ganon ang ginawa ni Jesus. Ganon yung sakripisyong ginawa niya sa krus. He came down and embraced all, lahat ng kasamaan natin. Lahat ng kasamaan. Diba? Nung pinaghahagupit siya ng latigo, nung kinaronahan siya ng krus, nung pinagtawanan siya at pinagduduraan siya, nung pinagbintangan siya ng hindi totoo, nung nagtestigo sila ng mga mali, hindi ba yun ang kabuktutan ng tao na tinanggap ni Jesus, tinanggap niya lahat yun, yung lahat ng maisip nating kasamaan, tinanggap niya lahat yun. Hindi siya nag-complain. Kinuha niya lahat. Yun yung pagsawsaw niya sa putikan ng putik natin upang malinis tayo. Maipakita sa atin kung ano ang totoong buhay na inilaan ng Diyos para sa atin. At yung sakripisyo ng Jesus para tayo iangat sa putikan ang ikinatuwa ng Diyos.
The Father was so pleased and happy to see His Son, not because He is hanging on the cross. Hindi dahil sa nakabayubay sa krus. Ang ikinatuwa ng Ama, yung anak niya, ibinigay ang sarili out of pure love for us. Wala siyang mahihita sa atin. Wala siyang mahihita. Pero binigay niya ang sarili niya out of pure love for us. And that made the Father very happy. This is love. If ever you doubt na meron bang pagmamahal sa mundo, tumingin ka sa krus. Yan ang katibayan na may pagmamahal sa mundo. Yan ang katibayan na habang nabubuhay ka, may pag-asa ka. Yan ang katibayan na ang Diyos ay handang magpatawad sa iyo. Yan ang katibayan na handang gawin ng Diyos para maligtas ka. Yan ang katibayan. And so my brothers and sisters, this is a special day. Dahil kung hindi natin ito maintindihan, hindi natin ma-appreciate yung araw na to. It will pass like an ordinary day. Okay lang, tapos na yung exaltation. Tapos bukas, feast, memorial ng Dolorosa, Sorrowful Mother. Tapos, parang, dire-diretso lang. It does not impact us anymore. Pero kung iintindihin mo mabuti, hindi kinakailangan ni Jesus magpakamatay sa krus. At kung nag-iisa ka na lang tao sa mundo, iaalay pa rin niya ang buhay niya para sa iyo. Kung nag-iisa ka na lang, iaalay pa rin niya ang buhay niya for you. Because He loves you. Because He loves us. And Our Lady is the closest companion of Jesus in His suffering. Siya ang nakaunawa ng lubusan kay Jesus. Yung naluloob ni Jesus, si Maria na nanay, ang lubos na nakaunawa kung ano yung dinaraanan ng anak niya. She shared in the suffering of her son. Nakibahagi siya sa paghihirap ni Jesus. At bilang ang Birhen ng Lourdes, ibinibigay niya ang sarili niya sa mga may sakit, sa mga naghihirap, sa mga maliliit, upang iangat sila, upang bigyan sila ng pag-asa. Kaya napakaswerte natin mga kapatid. And I invite all of you, all of us here in Padre Pio, put your intentions at the foot of Our Lady. Lahat ng mga may sakit na kakilala natin, let us plead to our Mother to heal them. To heal them. Kasi siya yung pag-asa ng mga may sakit na parang sinukuan na ng mga doktor, siyang pag-asa nila. If you know anybody who is suffering from sickness, physically, emotionally, mentally, spiritually, bring them to the foot of Mary. And she will help them. She will surely help them. And then, si Padre Pio, no? Alam nyo ba, natutuwa ako kanina kasi sabi ko, unang araw ng nobenaryo ni Pio, exaltation of the cross. And can you remember how Padre Pio shared in the suffering of Jesus? How he shared in the wounds of Jesus? Yung stigmata sa kamay, pati yata sa paa at sa tagiliran. For 50 years, he suffered and shared in the wound of Jesus Christ on the cross. Padre Pio knew what is to suffer. Alam ni Padre Pio kung ano ibig sabihin ng maghirap, na magdusa, na magtiis. Yang mga kapatid, this is a very good day and opportunity para ialay natin ng Ama ating mga sariling krus. Mga kapatid, alam niyo po ba, hindi natin may iwasan ang krus sa buhay. Parte ng buhay natin ang krus. Nung ipinanganak ka, meron ng krus na nakalaan sa iyo. May pangalan mo pa yun at address at phone number. Siguro meron ding Facebook account. Hindi mo matatakasan yung krus. In this life, we cannot escape the cross. Imposible. But what we can do with the cross, our cross, is transform it. Panibaguhin siya
Dahil iuugnay natin siya sa paghihirap ni Jesus. Tatanggapin ko yung paghihirap. Hindi dahil masokista ako. Tatanggapin ko yung paghihirap kasi iuugnay ko to sa paghihirap ni Jesus. At pag iniugnay ko sa paghihirap ni Jesus, may kabuluhan yung paghihirap ko. My suffering has meaning because it is connected to the suffering of Christ. Nalulungkot ka, may sakit ka, meron kang pinagdaraan ng problema, join it to the suffering of Christ and you will find meaning in your suffering. Otherwise, the suffering will have no meaning. Yun ang nakakainis eh. Naghihirap ka na, wala pang kabuluhan yung paghihirap mo. Dobleng hirap yun. Pero pag ang paghihirap mo ay may kabuluhan, kayang-kayang harapin yung paghihirap. Because we're offering it, we're putting ourselves with Jesus who suffered for us. Maraming salamat po. Medyo mahaba po yung homily ko kasi I want you to remember this day and to treat this day as something special. Really special. Sana maramdaman nating lahat kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Magsitayo tayo. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagmahal ng labis sa mundo, kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para sa atin. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa lupa naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristong itinaas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihimlay kay Kristo naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ipanalangin po natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, nasa krus ang aming pag-asa sa buhay na ito at sa kabila. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang nagpupuri kami sa iyo dahil sa iyong mga awa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pag-aalay. Salamat po. Bilang
Maaari na po tayo maupo. Di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay. Gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Narito po Ama, anak at tinapay, tumanang lupa ng aming paggawa. O Diyos, tawang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay. Sa bisa mo, sakripisyo, sa amin ang buhay na walang hanggan. Narito po Ama, anak at tinapay, tumanang lupa ng aming paggawa. O Diyos, tawang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy ng krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy ng krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, aming inubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at Birhen ng Lourdes, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Padre Pio at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob.
Ama, hinihiling namin na kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang nag-alay ng sariling buhay para sa ating kaligtasan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Meron ka bang nababatid? Kung na anak, hindi niya ibinagkait, nanaog sa mundo, nagdusa, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos ay buti mo sa isang tulad ko, masuwayin sa nais mo. Ibang pansin, dakilang pagmamahal mo, itinanggap pa rin ako, inatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin.
Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoong magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na muna po ang lahat. Ngayon ay ating pakinggan ang mensahe ng pasasalamat ni Brother Joel Sani Versosa, tagapag-ugnayan ng Lay Shrine Ministry ng Pambansang Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming parish priest na si Father Jefferson Agustin at ng National Shrine of Our Lady of Lourdes, nais po namin magpasalamat sa inyo sa napakainit pong pagtanggap ninyo kanina sa aming National Pilgrim Image. Maikwento ko lang po sa inyo na ito pong aming National Pilgrim Image ay naglalakbay po sa... Ang target po namin buong Pilipinas kasi po kami ay galing sa National Shrine. Nasimulan po namin siya noong April 15 at kami po ay nakapunta na ng 3 simbahan, 3 shrines sa Bulacan. At nung pumasok po kami sa Maynila, ang total pong naikot namin simbahan ay 18. Bakit po 18? Kasi po 18 times nagpakita po si Our Lady of Lourdes sa kanyang visionary, si Saint Bernadette, ano? So, we ended chapter 1 ng aming Lakbay Lourdes noong August 19. Ito pong pagdalaw namin sa inyo, sinisimulan po namin ang bagong chapter. Kayo po yung unang yugto ng chapter 2 ng Paglalakbay Lourdes. At katulad po nung naramdaman namin doon sa 18 churches, kami po ay punong-puno ng galak. Kasi parang very successful naman po yung aming paglalakbay. At kitang-kita naman po namin na ano po kayo, yung ready po kayong tanggapin siya. And she'll be staying dito po for 10 days, the whole duration po ng novena at saka ng fiesta. So I invite you po to visit her as often as you can during the novena and the fiesta. At ang Our Lady of Lourdes po, ang kanya pong pakay nung nagpakita po siya is to heal the sick. Siya po ang tawag natin ay health of the sick at comforter of the afflicted. So, kung meron po kayong nais idulog sa kanya, iiwan po namin siya sa kabila. Doon sa kabilang side po, magse-set up po kami ng aming besapye. Seremonya po ito kung saan yung lace lang po ang mahahawakan ninyo, pero konektado naman po ito sa kanyang mga paa, kung saan nakadikit po yung mga golden roses. Tapos, meron din po kami iwan ng petition box kung pwede po kayo magsulat for any petitions you want to make or Thanksgiving na nasagot na po niya before. Sige po, ito lahat po kasi ay iniipon namin at dino-document natin for lalo na po kung meron kayong mga answered prayers, we all welcome that po. So sige, sa ngalan po ulit ng aming National Shrine, nais po namin magpasalamat sa inyong lahat. Thank you po. Ngayon naman ay ating pakinggan ang tagapag-ugnay ng Sangguniang Pastoral ng Misyong Parokya ni Santo Padre Pio, Brother Mark Pacheco Estrella. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po kasama ng aking mga kasamahan sa Konseho Pastoral, kaisa ni Father Ed, ay taos-puso rin pong nagpapasalamat sa ating mga panauhin ngayong gabi mula sa National Shrine of Our Lady of Lourdes mula pa sa Retiro sa Quezon City. At nagpapasalamat din po tayo sa pagpapaunlak ni Reverend Father Julius Faa na makapiling din natin ngayon makasama natin simula pa kanina
ang Confraternity of Our Lady of Lourdes Bignay Chapter, and to my surprise din, nakasama ang kabataan ng Quasay Parish ng Our Lady of Lourdes. Marami pong salamat. Kagaya po ng binanggit ni Brother Sunny, no? Hindi po kasi mapaghihiwalay talaga ang debosyon kay Padre Pio at sa Mahal na Birhen ng Lourdes. Katulad ng pangarap natin na ang pook na ito ay maging pook at takbuhan ng mga taong nangangailangan ng kagalingan. Sa mga araw na darating, kayo po'y patuloy naming inaanyayahan na sana'y tangkilikin at samahan natin ang mga gabi-gabing nobena at patuloy tayong magparangal sa ating Santo Patron kasama na Mahal na Birhen ng Lourdes. Maraming salamat po. At ngayon naman, ating saksihan ang pagbibigay ng memorabilia ni Hermana Mayor Yvette Gliane at Hermana Mayor Concepcion Gonzales sa ating paring tagapangasiwa, Reverendo Padre Eduardo C. Molina. Ito pong picture ni Pio na naka-frame, matagal ko nang hinihintay kasi alam ko magbibigyan ako nito eh. Kasi ako yung una magmimisa, kaya meron ako dapat nito talaga. At meron na siyang kalalagyan sa kwarto ko, no? Yung image niya, tapos sa ibaba yung frame na nandoon yung gloves na binigay sa amin sa Santo Tomas. No? So, advertisement at promotion, makakabili po kayo ng ganitong frame. Ito po ibibigay natin sa lahat ng pare na magmimisa rito sa Novena Mass natin. So, ito yung ating souvenir sa kanila. Pero, you can also get it for yourself para sa bahay nyo. No? Ito po ay binibenta ng ating mga nangangasiwa. Maganda po kasi yung pagkaka-frame. Tapos, kung medyo mahal itong isang ito, meron pong small version, may baby Pio. Kasi ito po yung medyo mahal. Ito po yung affordable. Affordable po ito at maganda rin po. You can put it in your room or in your office o sa inyong altar. You can also put this. So, maraming salamat po sa pagbibigay ng souvenir. Bagamat taga rito talaga ako, no? Bago tayo, meron pa ba tayong gagawin? Tapos na? Pagkatapos po ng misa, magkakaroon po tayo ng pagpaparangal sa relikya ni Santa Bernardita ng Subiru. Maraming salamat po. Sige po. So, papasalamatan ko po, lalo, 3 community po ang nandito ngayon. Community ng Padre Pio, community ng ating kapitbahay na Lourdes, no? Kabilang diocese na po sila. Pero kasi, Lourdes at Pio ay hindi nga mapaghihiwalay. So, tamang-tamang magkatabi tayo, no? So, maraming salamat sa pagpunta ninyo rito kasama ang mga kabataan nyo. At yung mga bisita natin na nagdala ng imahen at relikya ni Saint Bernadette, no? Na galing pa sa malayong retiro. Sa malayong parish and shrine ba po yun? Parish and Shrine of Our Lady of Lourdes. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Tayo na po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang kasiglahan at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayun at ipahayag, kanyang pagalingan habang isang buhay, pag-ibig at kabaluan, ganda ng kanyang kaharian. Sa panahon
sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Ngayon at ipahayag kanyang pagkalinga habang sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahon ligang ang lupa, sa panahon ng kanisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Ngayon at ipahayag kanyang